tanga-tanga mo naman. Ay, hindi ka tanga. Pakitanggal po yung tanga sa record in aid of the legislation. So, hindi daw po siya tanga. Anong tawag sa'yo? Nagtatali-talinuhan ka. Hindi ka tanga. Hindi ka nagtatali-talinuhan. Ano? Ha? Matalino ka. Hintayin mo si Atty. Makalintal. Tatawagan ka niya. Atty. Makalintal. Oo, si Reaction TV to. Kinausap ko na si Erwin. Akala po namin, ako in particular, Kuya Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, Election. automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Hindi po, hindi ganun, kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte, Opo. dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado. Kasi ako, I for one, nagulat ako nung nakita ko yung banggit mo doon sa isang panayam na hindi pala ganun ang sistema. Kasi ang binabanggit namin kahapon ni Kuyang Jopel, Atty. Romy Mac, is critical ang magiging resulta ng midterm elections dahil numbers game yan eh. Dahil kung nakuha ang nanalo ang lahat ng administration senator candidate, tapos na ang laban. Yung pala hindi Yes, ganun. oo. Hindi pala Pero ganun. sa akin, hindi gano'n. Dahil sa questioning yan. Dahil sa ang sasabihin naman ni Sara, bago kayo? Bagong lahat kayo eh. May bagong Senado ito. Hindi naman yung dating Senado ito eh. Magkakaroon pa kayo ng rules and regulations which should be published. Ay may pinagbabasihan yan dahil sa mismo ang rules ng Senado nagsasabi na lahat ng kanilang pending matters and proceedings shall terminate upon the end of terms ng present Congress. Alright, Reaction TV Page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon ng mga reaction ha. Mantakin po ninyo itong mga pumirma doon sa impeachment versus VP Sara Duterte. Iyak. Iiyak na po sila isa-isa. Bakit? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po natin tuluyang talakayin ang ating mga tatalakaying mga paksa ngayon, napakalalim. tatalakayin mga paksa ngayon. Wag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Tayo lamang po ang kaisa-isang YouTube channel sa balat ng YouTube. Na political vlogger na nagpasulat ng pangalan ng ating Pangulong Duterte sa kanyang silver play button. Ganun po tayo kasolid. Kaya dito mga kareaksyon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Baka maubusan ka pa ng slot. Anyway mga kareaksyon, simulan na po natin. Marami na po tayo. 400,000 subscribers na po tayo. 400,000 strong subscribers. Nagkaisa po tayo dito sa channel na ito upang ipaglaban ang ating VP Sara Duterte para sa ikaunlad po ng ating bayan. Ito po, umpisaan po nating talakayin. Ito po mga kareaksyon ha. Oy, makinig kayo. Namo. Oy, Abante. Namo. Oy, Dan Fernandez. Namo. Oy, Saldico. Namo. Oy, sino pa ba dyan? Adjong. Namo. Teka lang, si Gutierrez. Namo. Si Barbers. Namo. Lahat kayong nandiyan sa Tuwadcom na yan. Namo. Alright mga kareaksyon, simulan na po natin. Napakaganda po nito mga kareaksyon ha. Mga kabalitaktakan, tayo po pinalad na makakausap ang isa na rin sa mga suki natin, veteran election lawyer, si Atty. Romulo Makalintal. Atty. Romy Mac, good morning. Johnny Bañez, Jopel Peleño po, DWIC, Aliw Channel 23. Reaction TV po. Attorney, Good morning sa inyo Morning. mga dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. alright, unang-una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente kung ikaw po ang tatanungin, Atty. Romy Mac? Sa kanal. Patungo yan sa kanal mga friends. Mga kareaksyon, patungo po sa kanal yan. Ito na, pakinggan po natin ha. Well, yan depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa.
At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. At isa pang controversial na Attorney Romy Mac, kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito. By the way po, si Attorney Romulo Macalintal, isa po siyang veteran election lawyer. Yan. Kung may problema po kayo kung nadaya kayo, kung ano man ang problema ninyo, hindi ko alam kung pwedeng isang tawagin. Ang akala po namin, ako in particular, Kuyang Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, Election. automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Hindi ganun kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo. Dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. Opo. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi merong mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. In other words, sa 19th Congress, tapos sila doon. Tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit, ituturing na parang bagong file lamang yun. Na as if it was just presented for the first time. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yun, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yun, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1-year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado pag hihintay nila. At iyang rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung anong mangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako tatanungin, kung gusto lang ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Na panibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication yan, kaya mga 10 days sa Official Gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos yan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And then, Tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. mahaba. At Hello! Pakitawag mo si Colmenares! Si Colmenares! Walastik ka, Colmenares, Hello, Colmenares! Ikaw, niloloko mo yata ako, Sinabi mo nung isang interview mo, Colmenares, kayang tapusin ng Senado? Sa 10 araw? Niloloko mo yata ako, Colmenares, hindi mo sinabi yun? Ito, pakinggan po natin ang sinabi ni Colmenares, Niloloko tayo ni Colmenares, Mga kareaksyon, ito hayagang pangluloko to, mga kareaksyon, Ito po. Parang naghahanda yata ang majority Si sa ipipresent mamaya. po yan? Si Dora the Explorer. Ito po mga kareaksyon, Ayan.
Pakinggan natin yung sinabi nito ha. Sinabi po ni Atty. Makalintal. Sandali lang ha, buka ko muna to. Wala stick ka, Colmenares ha. Niloloko mo ako ha. Ito mga kareaksyon ha. Sabi po ni Atty. Makalintal, hindi po pwedeng tumawid doon sa susunod na Congress yung problema ng Congress ngayon. So ibig sabihin, kapag hindi nila natapos ng June 2 hanggang June 12, itong impeachment, wala na. Ito kasi sinabi ni Colmenares eh. Mali ang interpretasyon ng iba sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na ang termino ng congressman at senador hanggang June 30. So kung ma-refer today ang impeachment complaint at kahit na mag-convene ang mga senador early June para after the election, pwede silang mag-trial. Hindi pwedeng sabihin nila na tapos na ang term namin. In fact, maganda mag-trial sa Senate, tapos na ang eleksyon. Because the senators will now be deciding not on the basis of their electoral fortunes. Tapos na eh. Didesisyonan nila ang impeachment complaint whether tama ba o hindi. May nawaldas bang pondo ni Juan o wala. Hindi na sila mag-iisip na, oy, paano ang boto ko sa Mindanao? Oy, paano ang boto ko sa ganyan? At that time, either talo na sila or nanalo na sila. So ang decision nila would be better, would be more based on the evidence and the merits. So para sa akin, hindi too late ang impeachment, pwede pang ipadala sa Senado at kahit one ground lang, only one ground needs to convict. Pag one ground lang ang impeachment na itatackle, kaya ng Senado yung 2, 3, 4 weeks na itry yun bago magpalit ang bago mag-end ang term nila by June 30 of 2025. So hindi pa tapos ang laban. Pwede pang ituloy ang impeachment today or as soon as possible para naman matry ng Senado kahit tapos na ang eleksyon. Nakita po ninyo ang kanilang mga ilusyon. Nag-iilusyon po sila. Ang kanilang ilusyon ay matapos po ang impeachment 2 to 3 weeks. Sinabi na kasi ng Senado, nung nag-file sila ng impeachment, hindi nila kaagad dinala sa Senado. Hinold nila ng 2 buwan o may 1 buwan. Hinold nila yan kasi hindi naman papasa. Walang ground. Ngayon, ano po sinabi dito ni Atty. Makalintal? Malinaw na malinaw po ang kanyang explika. Ang explanation po ni Atty. Makalintal na kapag hindi nila natapos ng 19th Congress, hindi pwedeng tumawid ng 20th Congress ang impeachment proceeding. Ngayon, hoy, Erwin Erich Sylvester Tulfo. Namo. Alam po ninyo kung ano sinabi ni Erwin Erich Sylvester Tulfo? Ito po, itong Erwin Erich Sylvester Tulfo na to, nagmamagaling eh. Pag nakita kita, talagang tuturuan kita sa batas kahit hindi ako lawyer. Namo. O, tingnan po ninyo sa sobrang yabang ng Erwin Erich Sylvester Tulfo na to, ito ang kanya sinabi. Tatawa, ayan hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay BP Sara dahil iniiwasan ko pong magkaroon ng bayid ang aking pag-uusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo. Namo. Oy Erwin! Namo. Oy Erwin! Namo. Oy Erwin! Namo. Ayos ka, masyado pong advance ang isip ni Erwin na kapag daw pumunta siya sa hindi pa nananalo eh. Hindi pa siya nananalo. Alam na niya magiging senator judge siya. Oy, Erwin Sylvester Tuplok. Makinig ka. Hindi ka pa nga nanalo. Hindi ka pa nga nanalong kongresista eh. Appointed ka lang dyan sa AXIS eh. Wala ka pa nga pinanalong election. Gusto mo, diretso ka na sa Senado at magiging senator judge. Namo. Di po ba mga kareaksyon? Ganyan po ang utak ng mga Tulfo. Masyado pong advance. Masyado silang advance mag-isip. Masyado silang maangas. Masyado silang ambog. Alam mo, Erwin makinig ka dito. Alam mo kung classmate kita nung high school. Alam mo, ganyan kakayabang. Alam mo, Erwin, kung ganyan kakayabang, classmate kita nung high school.
Pasalamat ka, hindi mo ko classmate nung high school. Kung hindi, siyempre, babarkadayin kita. Mayabang ka eh. Mayaman ka eh, di ba? 100% lagi mo akong ililibre ng fishball. Tapos, yung stick ng fishball, alam mo kung saan tutungo yun. Doon sa basurahan. Takot ka, no? Takot ka? Hindi. Sa basurahan yung stick. Anyway, tuloy po tayo. Tuloy. Tama rin po ba, Tony Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ang ito, na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives. Nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisampa nga sa Senado, abay hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na iyan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Tony Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari, kung hindi nila matatapos sa Yung back Congress to zero ito. yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong at saka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siya mag-object. Aba, wala akong pakialam dyan, kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. So, hindi sila, they are not bound, hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Attorney Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Chis Escudero na sa Hunyo na daw nila tatalakayin itong impeachment complaint. Well, hindi naman si Senator Chis Escudero ang Senado. Ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan. Kaya depende yan doon sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganong paninindigan o ng Senate President. Kasi pwede naman kung halimbawa tumawag ng special session ang Pangulong Marcos, ay pwede magkaroon ng botohan doon kung talagang dapat bang ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So depende na rin yun sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Alright. Kasi 23 lang naman sila ngayon eh. Kaya medyo pabor pa yan kay Sara dahil sa kailangan ng Senado ang 16 16. para makuha nila yung conviction para makonvict si Sara. Si Sara naman kailangan lang niyang 8 para mapatunayan siya ay not guilty. So, Alam mo, ay, para sa iyo na, Bante. Ibig sabihin, dahil 23 lang yung senador, naka 1 point na si Sara. Yung Department of Education Secretary. Di ba si Senador yun? Kung di ako magkakamali. O yung boto nun, automatic kay Sara na. Kaya lang mga ka-reaction, kaya pala walang gana yung mga senador na talakayin yung impeachment dahil walang pupuntahan. Wala na silang oras at ayaw nilang magpagod. Kasi alam nila, katarantaduan. Ngayon, tingnan mo, akala ng mga kongresista, sila ang nakaisa. Alam po ninyo mga ka-reaction, lahat po ng mga kongresista ang pumirma, saan mang distrito sila, siguraduhin nyo na sila hindi anti-BP Sara. Pero pumirma kayo di ba? Malinaw na malinaw! Wala pong impeachment na mangyayari sa June 2. Dahil, Erwin, Erich, Sylvester Tulpo, walastik ka ha? Sabi mo, magiging senator judge ka. Pag nakita kita sa mga symposium, yung mga gatherings, yung pag natsyampuan kita, walang yaka, sisigaw ako doon. Sisigawan kita. Yung matris ng nanay mo, huwag mong dadali sa away. Tapos gusto mo, diretso ka.
yung Senator Judge. Kaya pala itong si mga ka-reaction, kaya pala itong si Senator Villanueva, pinaringgan po niya si Erwin. Pinaringgan niya, ito po ito po ang pagpaparinig niya kay Erwin Eric Sylvester Tulfo. Pakinggan po ninyo ito kung ano sinabi ni Senator Villanueva. Dito napahiya po si Eric Masyado kasing epal to masyado siyang masyadong advance ang kanyang pag-iisip pag yan. Ang best way to look at this, Ito. lalo na yung mga tumatakbong senador. Oh. Pero ayun, I think it's important to note that the impeachment at magiging transparent ba ito sa ating taong bayan. Pakinggan Yun po lang niyo. po yung pakialam ko at yun lang yung kaya ko pong sabihin. Dahil yung merits of the impeachment, hindi ko pa nakikita po actually. Kakabigay lang po sa amin. Whether napag-aralan ito o hindi, it's beside the point. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. O, di ba? Oy, Eric, narinig mo yun? Narinig mo? Dahan-dahan ka daw sa pananalita mo. Magiging Senator Judge daw po siya. Paano ka magiging Senator Judge, Namo! Hindi mo alam ang batas. Namo! Di po ba makaka-reaction? Mga mambabatas, walang alam sa batas. Namo! Di po ba? Oy, Erwin Sylvester Erich Tulfo. Namo! Walastik ka. Namo! Dito po tayo. Tuloy natin. Alam nyo, maganda yung prosesong yan kasi pito yung article, di ba? 1 to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga ang mga senador ng presiding officer, ano ang decision ninyo sa Article 1? Guilty or not guilty? So kailangan 16 doon magsasabing At least, guilty. Oo. At least 16. So kung ano mangyari doon, ganon. Article 2, ano ang inyong decision? So bawat article, bibigyan nila ng boto yan. Alright. Attorney Romy Mac, dito pumapasok yung sinasabi nilang pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang base sa binabasa naming ulat, willing si Pangulong Marcos na pagbigyan kung hihilingin ng mga senador ang special session. Yes. Di ba? Alam naman natin na itong impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas, At magiging yung mga definition ng ground, sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other high crimes. Ano bang ibig sabihin yan? Maging ang Korte Suprema, sinasabi, ay bahala sila kung ano ang definition nila. Opo. So, lahat ito ay political dynamics. Kaya bahala ang ating mga senador na tingnan kung ano ang mangyayari dyan. Pero mukhang may bumabanggit po, Attorney Romy Mac, na pwede ba nilang idirekta na kaagad sa Supreme Court yung reklamo na yan or yung kanyang petisyon o kanilang petisyon na huwag nang ituloy or harangin ang Senado or ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Well, sa ngayon, wala pa akong makita. Hindi ko pa nakikita yung kabuuan nung complaint. Meron akong kopya ng complaint pero hindi ko makita paano ang pagkakapirma. Kaya sinasabi nga ni Cheese na titingnan nila kung tama ang pirma, yun, magmahalaga rin yun. Kasi dapat bawat isa sa kanila, meron silang pinirmahang tinatawag na verification. Yung may panunumpa. It is not just a matter na sila ay pumirma doon sa complaint. Dapat yun ay pinanumpaan nila isa-isa na talagang meron silang tinatawag na verification. Kaya siguro yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na i-examinin pa nila yung mga buong kabuuan ng nasabing dokumento. Baka mamaya magkakapareho po ng pirma. Magkaiba lang ang pangalan. Parang eleksyon na yan, Mga panahon, manual election, Opo. Pero, pareho ang pirma ng butante. isa pang... O, di ba? Halika rito, pirma. Wala daw panunumpa kada isa. Kada isa daw po sa kanila kailangan nanumpa. O, di ba mga reaksyon, doon pa lang wala na. Kaya pala itong CBP Sara Duterte, cool na cool lang. Kaya pala si Sardanya, tsaka si Barbers, tsaka si
Congresswoman na hindi, si convicted Franz Castro tsaka si Chihuahua ay talagang inis na inis nung sinabi po ni Vice President na mas masakit pa ang iniwanan ka ng yung boyfriend or girlfriend kumpara sa ma-impeach ka ng House of the Crocs. Namo, Di po ba mga ka-reaction? namo. Nakakaano, kasi ako, I for one, nagulat ako nung nakita ko yung banggit mo doon sa isang panayam na hindi pala ganun ang sistema. Kasi ang binabanggit namin kahapon ni Kuyang Jopel, Attorney Romy Mac, is critical ang magiging resulta ng midterm elections dahil numbers game yan eh. Dahil kung nakuha, nanalo ang lahat ng administration senator candidate, tapos na ang laban. Yung pala hindi Yes, ganun. oo. Hindi pala Pero ganun. sa akin, hindi gano'n. Dahil sa, questionin yan, dahil sa ang sasabihin naman ni Sara, bago kayo, bagong lahat kayo eh. May bagong Senado ito, hindi naman yung dating Senado ito eh. Magkakaroon pa kayo ng rules and regulations which should be published, ano ha? Ay may pinagbabasihan yan dahil sa mismo ang rules ng Senado nagsasabi na lahat ng kanilang pending matters and proceedings shall terminate upon the end of terms ng present Congress. So, ibig sabihin, lahat ng mga tinake up nila, yung mga bills na hindi napasa, i-refile lamang yan sa susunod kung gusto nila. So, para bang it will be treated as if presented for the first time. Itong phrase na ito na as if presented for the first time, napakahalaga nito at ito ay sakop nga nung Senate Rule 44 na sinasabi ko. Na iyan ay rule mismo ng Senado. Ang sasabihin ni Sara na, bakit kayo mismo, bakit ayaw nyo sundin ang inyong rules? Alright. Mukhang hindi rin yata na alam nung isang kakandidato sa pagkasenador yung bagay na yan. Kaya nabash tuloy siya nung sinabi niyang hindi siya pumirma dahil parang ina-assume niya na mananalo na siya bilang senador. Yung pala, hindi pala gano'n, Attorney Romy Mac. Oo, meron palang ganung senador. Pakitext mo nga sa akin kung sino yun para baka kilala natin, ma-text natin. Hindi, ako na lang tatawag. Si Erich Erwin Tulfo, masyadong assuming. Siya yung assuming na Tulfo na sinabi niya mananalo na pasalamat ka, Tulfo ha. Erich ha, hindi kita naging classmate nung high school. Babalik ka ba ng high school? Sabay tayo. O sige, pag nag-enroll ka sa high school, balik ka kasi hindi mo alam ang batas sa high school na tututunan yun. Oo, sa high school na tututunan yun. Yung rule of law, ito, yan yan. Erwin! Wala stick ka, Erwin ha. Bakit mo sinabi to? Ito, One News sinabi mo daw, hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay BP Sara dahil iniiwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking pag-uusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo. Ba't sinabi mo yun? Tanga-tanga mo naman. Ay, hindi ka tanga. Pakitanggal po yung tanga sa record in aid of the legislation. So, hindi daw po siya tanga. Anong tawag sa'yo? Nagtatali-talinuhan ka. Hindi ka tanga. Hindi ka nagtatali-talinuhan. Ano? Ha? Matalino ka. Hintayin mo si Atty. Makalintal. Tatawagan ka niya. Atty. Makalintal. Si Reaction TV to. Kinausap ko na si Erwin. Kausapin mo pa siya. Papadala ko na lang LBC ko yung yung number niya. Okay? Salamat po. Thank you po sa pagpapaliwanag. Opo, maraming salamat. Sige. Bye-bye. Yun. Tinawagan ko na po yung dalawa. Ito si Erich na to. Wala sa ayos to wala ka sa ayos, Erich Ibulong mo na lang sa akin. Pending matters and proceedings shall terminate upon the end of terms ng present Congress. So, ibig sabihin, lahat ng mga tinake up nila, yung mga bills na hindi napasa, i-refile lamang yan sa susunod kung gusto nila. So, para bang it will be treated as if presented for the first time. Itong phrase na ito na as if presented for the first time, napakahalaga nito at ito ay sakop nga nung Senate Rule 44 na sinasabi ko.
na yan ay rule mismo ng Senado, ang sasabihin ni Sara na, bakit kayo mismo, bakit ayaw nyo sundin ang inyong rules? Alright. Mukhang hindi rin yata na alam nung isang kakandidato sa pagkasenador yung bagay na yan. Kaya nabash tuloy siya nung sinabi niyang hindi siya pumirma dahil parang ina-assume niya na mananalo na siya bilang senador. Yung pala, hindi pala gano'n, Attorney Romy Mac. Oo, meron palang ganung senador. Pakitext mo nga sa akin kung sino yun para baka kilala natin, ma-text natin. Ibulong mo na lang sa akin, Attorney Romy Mac. Kaya magbagay na yan talaga, Opo. magandang pag-aralang Correct, mabuti yan. correct. Iba talaga. Sapagkat ito ay ang involved dito tayo yung taong bayan. Opo. Tayo maapektuhan Saka ito. historical At, First in the history, no? At saka talagang dapat po talaga, Attorney Romy Mac, yung kasabihang pagka mambabatas ka, dapat alam mo ang batas. Yes, yun. Kaya sabi ko nga, that will separate the men from the boys pag nagsimula na yung trial na yan sa Senado. Tsaka mahalaga rin ito dahil sa hindi halimbawa lang naman na halimbawa talagang matanggal sa katungkulan si Sara, sino ang papalit sa Yung kanya? pa isang question. Ano ang game plan ng administration kung sakaling meron ba silang nais na ilagay na bagong vice president? Kasi mag-a-appoint ang Pangulo dyan. Nasa Pangulo yan para Opo. mag-appoint siya. Opo. From among the senators and congressmen. Yun lang. Kung sino yung incumbent senators and congressmen, doon mamimili ang Pangulo. hindi pala ito yung- Kasama kaya ito sa consideration noong ginawa ang impeachment proceedings? At dyan, yun Opo, Attorney ang mga Romy tanong Mac, dyan na makikita yung kiss-kissan pag nangyari yan. Yes, oo, tama. Magkakaroon Tama din ng yan. labanan dyan. Oo, tsaka, Yes, yung tinatawag na, Kaya, bring me more popcorns. yung sinasabi ko nga, Alright. ito ba ay kasama sa agenda Opo. nung binuo nila itong impeachment Opo. na ito? So, gano'n, Mahaba-haba pa yung abangan ng susunod na kabanata. Yes, mahaba Attorney yan, Romy Mac. oo. Wow. Yes, sir. Wow. Alright. Again, maninitili pong bukas ang himpilan ng programang ito. Narinig mo yun, si Eric Sylvester Tulfo. Oy, mga kampon ni Tamba. Mga kampon ng Kadiliman. Namo. Narinig niyo yun? Excuse me po. Game over na. Game over na po, mga... Mantagin po ninyo yan, ha. Ang ginawa po nila, nag-backfire na sa mga pumirma. Dahil hindi po sila iboboto ng mga botante. Pangalawa, nag-backfire na sa mga pumirma. Pangalawa, yung ginawa nila invalid kasi dapat daw isa-isa sa kanila ay nanumpa. Ha? Isa-isa. Hindi yung pumirma ka parang kumuha ka ng relief goods. Siguro mahilig kumuha ng mga relief goods ito. O mahilig kayong kumuha ng mga relief goods na may relief goods. Tanong lang yung tanong. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito, baka naman wala naman talagang planong i-impeach si Sara. Baka palabas lang para magkaroon naman ng, alam mo na, ang napagkasunduan ng mga makabayad black, tsaka ni Tamba, kailangan to pa rin ni Tamba. Baka ganun, di ba? O sige, yung napangako ko sa inyo, o ginawa ni Tamba, last day, para hindi siya mapahiya. O, di ba? Basta ako importante, dinala ko dun sa Senado yung pinangako ko sa inyo. Ginawa ko, di ba? O, alam naman niya na mayroon palang batas na yung isang impeachment, hindi siya pwedeng lilipat sa next. Di po ba mga ka-reaction? Kaya yan ang sinasabi natin. Kayong mga gustong maging mambabatas, kailangan alamin nyo yung batas. Kaya nga hindi ako tatakbong senador eh. Hindi rin ako tatakbong kongresista eh. Tatakbo ako pag nakita ko si Eric Sylvester Tulfo para masigawan ko siya. Hoy! Eric Sylvester Tulfo! Nakalimutan mo yung utak mo! Balikan mo! Nakalimutan po niya sa Hawaii. Sa Hawaii, nakalimutan yung utak niya sa Hawaii. Hoy, balikan mo sa Hawaii yun ha! Walastik ka! Ano bang apelido mo, Tulfo? Oh, okay lang. Naintindihan namin ang katayuan ng yung mental standing. Oh, condition. Oh. Tulfo ka pala eh. Alam po natin ang mga Tulfo matatalino, di ba? Malalalim ang kanilang pinag-uugutan. Hindi po mababaw ang kanilang pag-iisip.
Hindi yung mga nag-iiwalay na mag-asawa lang ang alam nilang pag-usapan sa kanilang mga content para kumita sila ng malaki, ganun. Ay, hindi yun. Pakitanggal po sa record yung kumita ng malaki. In aid of the legislation, pakitanggal po. Di ba? Ganun yun. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video ngayon. Mag-comment po kayo sa comment section kung paano po napahiya na naman ang mga inutil, ang mga kampon ng kadiliman, kampon ng Haring Tambaluslos. Wala na po. Talo na. Sa simula pa lang, talo na. Namo. Oy! Benny Abante! Namo. Benny Abante! Namo. Benny Abante! Namo. Oy! Tambaluslos! Namo. Oy! Saldico! Namo. Oy! Ano pangalan nito? Si Barbers! Namo. Si Dan Fernandez! Namo. Si... Ano pa to? Si... lahat kayong mga tuwad ko, mga kampon ng kadiliman na pumirma dyan sa yung anti-VP Sara, pro-impeachment. Namo. Kayong lahat. Di ba? Tanungin niyo si Abante kung anong kaulugan nun. Namo. Yun. Ako hindi ko alam kung anong kaulugan nun. Duterte! 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 Shukran. God bless you all. Ano ngayon? Ano? Ano gusto mo? Rich, ano gusto mo? Namo. Namo. Ano gusto mo, Rich Tulpo? Namo.